Ang pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tatlong dahilan para magtiwala sa Diyos, ang transcendence of God. At ang ating Bible verse ay mula sa Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Mga kapatid, isa itong napakagandang paalala ng Diyos para sa atin na ang kanyang pag-isip, mga paraan, ay higit pa sa ating mga tao lamang. Siya ay walang limit. Dito natin makikita ang transcendence of God. Ibig sabihin, siya ay higit na mas mataas at lampas sa anumang nilikha niya. Hindi siya limitado ng oras, espasyo o kahit ng mga bagay sa mundong ito. Ngunit kahit na ganon, siya ay kadakila at kataas, pinapakita pa rin ng Diyos na kaya nating magtiwala sa Kanya. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tatlong rason para magtiwala sa Diyos. Unang-una dito ay God is both transcendent and immanent. Mga kapatid, totoo na ang Diyos ay napakadakila, lampas sa ating pagkakaunawa, pero hindi ibig sabihin nun ay malayo siya sa atin. Ang kagandaan nito, kahit siya ay mataas at walang hanggan, pinili niyang may pag-ugnayan sa atin. Siya ay immanent, ibig sabihin malapit at personal sa ating buhay. Kaya kung minsan ating nararamdaman na parang ang layo natin sa Diyos, pero alalahanin lamang natin na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay siya ring nakikinig sa bawat panalangin natin. Hindi siya langit na hindi maabot, kundi Ama na laging nandyan sa ating tabi. Pangalawa, God's thoughts are infinitely higher. Kagaya ng sasabi sa ating scripture ngayong araw, my thoughts are not your thoughts. Ibig sabihin, kahit gaano natin pilitin, intindihin ng mga plano ng Diyos, may mas malawak at mas malalim pa rin ang kanyang kaisipan o kanyang plano. At mayroong mga panahon na hindi natin naintindihan kung bakit may mga pangyayaring hindi natin gusto. Mga pagsubok, pagkabigo o delay sa ating mga pangarap. Pero kung ating titignan mula sa pananaw ng Diyos, lahat ng ito ay may dahilan. Hindi siya nagkakamali sa desisyon niya para sa atin. Bawat hindi o hindi pa at bawat paghihintay na binibigay niya ay bahagi ng mas magandang plano niya. Kaya kung hindi natin nakikita ang buong larawan ngayon, ay magtiwala lamang tayo sa Diyos dahil lahat ng ito ay ginagawa niya. At panghuli, God's way are infinitely better. Hindi lang mas mataas ang kaisipan niya, kundi mas maganda rin ang kanyang paraan. Minsan gusto natin madaliin ang mga bagay, pero ang Diyos ay may tamang timing. Gusto niya hindi lang okay ang resulta, kundi best para sa atin. Kaya kung tayo lang, ay baka pumili tayo na mas madali pero pansamantala lamang. Pero ang ating Diyos, pinipili niya ang mas mahirap, minsan dahil alam niyang iyon na magpapalago at magpapalapit sa atin sa Kanya. Kaya kung ngayon ay nasa sitwasyon tayong parang hindi natin makita ang dulo, tayo ay kumapit lamang sa ating Panginoon. Tandaan natin na ang ways ng Diyos ay mas mabuti kaysa sa atin. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.